Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission of Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating, of course, live episode ng ating popular na programa, ang Barkadahan kay Kristo. And dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong Archdiocesan radio station, ng 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's December 30 at holiday po dahil Jose Rizal Day. Yan, no? And of course, ito po ay first day ng ating long weekend. Yan, 5 araw na walang trabaho. Yeah. So stay tuned at naway nasa mabuti po kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan tungkol po sa ating salita ng Diyos, no? Wala po yung aking partner, si Sister Son, nagbakasyon, no? Talagang madaya, Sister Son. Pero nandito po ang ating, of course, talagang ever loyal na co-host din, no? Si Brother Charles Espiritu. Brother Charles, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po, Among Pep. Magandang gabi, mga kaibigan at kabarkada kay Kristo. Wednesday evening na naman po at sama-sama tayo sa pagninilay at talakayan tungkol sa salita ng Diyos. Tayo po ay within octave of Christmas pa rin. At Wednesday po, marami po ang nagdedebosyon sa Mother of Perpetual Health. Yan, punong-puno yung ating Metropolitan Cathedral niya, no, dahil Wednesday. Yan. Alam mo na, pansin ko kanina, Brother Charles, diyan, dumaan ako dyan sa downtown, no? Bakit yung mga prutas puro ngayon, bilog? Tradition daw po ito. Talaga? Pero lately na lang po ito, Among, kasi nung bata pa ako, wala naman yung 12 bilog na prutas, no? Ewan kung kanino impluwensya ito, no? Swerte daw ang bilog, no? Kasi ang pera daw ay bilog. Pero Among, di ba, ang bilog barya-barya. Hindi ko lang alam kung makakaimbento sila ng panibagong tradisyon at pahaba naman, parihaba ang prutas. That's right, nga, no? Kanina nga at napansin ko yung mga nagtitinda dyan sa ating palengke. Parang bumahan ng mga prutas na puro bilog, no? Opo, Mong. Talagang hindi yata kumpleto yung New Year natin kung walang mga prutas na bilog, no? Sana wag lang overprice ang pagtinda ng prutas ngayon. Alam mo pagka nagmamahal na yan, sigurado bukas, naku, siguradong mas mahal sigurado kaysa sa ngayon, no? Pero kanina po nag-ikot ako, no? Nagtanong ako, sabi ko, magkano po ang dragon fruit? Sabi nung nagtitinda, 100. 1 kilo po. Sabi niya, hindi, 1 piraso. Medyo mahal po ang prutas ngayon. Oo, at ako'y binigyan kanina ni Sister Son ng dragon fruit bago siya umalis, no? Sarap-sarap pa naman yan, no? Opo. Anyway, mag-enjoy po kayo sa ating mga prutas diyan na binibili natin sa palengke, no? At naway, yun ka, no? Maging talagang magrasya po ang bagong taon na sasalubungin natin, no? Okay, ibigay muna natin yung ating mga text line numbers, Brother Charles. Sa pakikipagtalakayan po ngayong gabi para sa mga smart subscribers po, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscribers po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya po yung address ninyo at ipadala po dito sa ating Globe number, no? 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no?
At kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. At pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Yan yung ating Facebook account, of course, Barkadahan kay Cristo Pampanga, no? Para po sa mga gustong of course pakinggan, no, yung ating mga past episodes. And of course, live po kami ni Brother Charles sa internet ngayon, no? www.ustream.tv and then / just put in 919 Bright FM. Yan, no? Para po gusto nyong of course mapanood kami, no, live po sa ating internet. Okay, at diretso na tayo, Brother Charles, no? Babasahin po sa atin ni Brother Charles ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel at mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na yon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Yan. Sige, Brother Charles, kahit na sinisipong ka, alam mo. Okay po. Opo. Sige, mag-share ka sa ating ebanghelyo. Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Siguro po tanungin ko si Among Pep. Among Pep, ilang taon na po kayo? Naku, magpi-52 na ako, Brother Charles. 52 si Among Pep. At ako po ay, sasabihin ko rin po, 54 po ako. Kuya ako ni Among. Kaya po ako nagtanong, Among. Kasi sa panahon natin ngayon, kung minsan kapag tinanong mo ang isang tao, hindi niya sinasabi ang tunay niyang edad, kung ilang taon na siya, no? Nung minsan po, tinanong ako ng kasamang teacher sa university. Sabi niya, ilang taon ka na ngayon? Sabi ko, 54 ako. Then sabi niya, ay bakit sinabi mo? Sabi ko sa kanya, tinatanong mo eh. And then, hindi, sabi niya, dapat sinabi mo na lang T4. Para daw hindi booking. Para bitin, no? Para sa akin po, kung ano ang edad, yun ay dapat sabihin. Ang konsepto ko po ay, ano bang nakakahiya kung ikaw ay tumatanda, no? Sa ebanghelyo po natin ngayon, ito po ay tungkol sa isang matandang babae. Oo nga. At kadugtong ito ng ebanghelyo natin kahapon na isang matandang lalaki naman Si Simeon. na si Simeon, no? Si Simeon at saka si Ana tumanda sa paghihintay sa Panginoon. So siguro po para sa akin, no, kahit tumatanda ka, huwag mong ikahiya. Sabi nga nila sa Kapampangan, basta susulong ka, king edad mo, kamumurong. Ito po yung importante sa akin, no? Kagaya ni Simeon at saka ni Ana, tumanda sila, pero ang pagtanda nila ay para sa Panginoon. So siguro din po, dapat nating tularan sina Simeon at Ana, wherein dinedicate nilang kanilang buhay sa paghintay sa ating Panginoon, sa pagdating ng Panginoong Diyos. Kasi po, nung panahong yun,
hinihintay nila ang pagsilang ng Mesiyas. At nung kanilang nakita, nung inialay sa templo ang Panginoon, para bang sinabi na lang, ito na ang hinihintay natin. At sila ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos. Siguro po, pasasalamat ang isa ring tema na pwede nating pag-usapan ngayon. Yes, so tamang-tama talaga pagka tayo tumatanda, no? Balikan natin yung mga taon na lumipas, sabi nga nila, no? Makikita natin, Brother Charles, ang daming kailangan na, sabi mo nga, yung pasalamatan, no? Opo. Yung mga magaganda at hindi magaganda, yung mga kuminsan masaya at malungkot, no? Lahat 'yan, no? Pero ako'y talagang namangha dito sa ating propetisa, no? Si Anna, no? Alam mo itong binabasa ko nga, no? Kinakalculate yung edad niya. Kasi sabi ng she had been a widow for 84 years, no? So tapos nagsama sila ng 7 taon ng asawa. So ang calculation kasi mga 14, 15 daw ito nung nag-asawa plus 7 dahil nagkaroon ng asawa 7 years plus 84. Kasi 84 years siya naging byuda. So, kinakalculate ko nga at around mga 105, 106 years old na itong matandang ito, no? And yet, ito nga, no? Napaka gandang halimbawa nito, no? Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens, ha? Opo. Alam mo kanina, nagmasa ko dyan sa, meron kaming gift-giving project, no? Sa parokya ng San Jose. Alam mo naman, administrador ako dyan. Opo. Siguro mga more than 200, ha? Yung mga may sakit, senior citizens, no? Nagmisa ako sa kanila and then inanoint ko lahat yung mga may sakit, no? And then we had a program, simple program, nag-present yung mga youth ministry. Pagkatapos nagkaroon ng, ewan ko, hindi naman palaro, pero parang ganon, no? And then pinakain, and then binigyan namin sila ng bit-bet, no? Gatas, mga prutas, something like that, no? And yet, yung nga na-share ko kanina sa kanila, sabi ko, it's never a reason, no? Parang yung sinabi mo kanina, it's never a reason na, uy, matanda na ako. And usually, ang ating, parang pandama, no? Pagka nadarama, pag tumatanda na tayo, parang, naku, useless na ako. Kumukupas na ako. Wala na ako silbi. Parang palubog na ako. No? Kumbaga sa artista, laos na. Laos na. No? May bago na naman. No? Di ba kuminsan isang bagay na napakahirap tanggapin. No? Ano daw ito'y nabasa ko rin, Brother Charles, na isa daw na napakahirap na tanggapin sa buhay yung tumatanda ka na, no? Yung iba, no, they cannot accept. Opo. And lalong-lalo na kasi pag na-notice mo na yung mga signs of aging. Ano ba yung mga signs of aging, Brother Charles? Nagiging makalimutin. Humihina na po yung katawan. Yung mukha mo medyo may kulubot na. Puti na yung buhok. Tapos yung mata, lumalabo na rin, di ba? Tapos yung nga, naghihina na yung tuhod mo and marami, di ba? Yung your energy level is also affected. Yun nga, yung sabi mo, yung sa memory, lahat ng yan, di ba? Kasi, of course, no? Sino bang ayaw niya, we look young, no? We feel young, yung mga ganyan, di ba? Pero talagang, let's face it, no? Lahat tayo ay papunta dyan, so? Siguradong tatanda tayo, no? But I think, yung nasabi mo nga, no? It's not, it's not yung edad mo, no? Ang importante, kundi how you grow old, no? Yung iba, we have to grow old gracefully and maybe productively siguro. Marami pa tayong magagawa, no? Yun ang isang challenge ko kanina sa mga matatanda na na mga senior citizens niya sa barangay ng San Jose. Sabi ko, we can do a lot. Look at Ana. No? Ano ba yung ginawa niya, Brother Charles? Sa edad na to, ha?
Ano yung na-mention dito sa ating ebanghelyo? Siya po ay palagi sa templo, Naku, no? ito, oo. At nag-aayuno at palaging nananalangin. Naku, ito. So, among para bang nung binabasa ko yan, Mhm. naalala ko yung mga sinasabi mong senior citizen Oo. at mga aktibo sa simbahan, di ba? Napakarami po, di ba? Sabi nga nila, marami daw yung mga taong naging busy during their younger days. Yes. And then, pag dumating na sa retirement age nila, nagiging active sila sa church, no? At marami po, no? And usually, yung mga retired teachers nakikita ko as mga katekista sa Naku, parokya. totoo no? yan. Nung minsan po, narinig ko, no, sabi ng mga ibang naglilingkod sa simbahan, ay, ayan ng mga matatanda, or yan na ring matwa. And then, I heard Bishop Ambo na nag-comment, oy, sabi ni Bishop, do not just call them matatanda. These are the seasoned catechists sa mga parokya natin. Oh, No? ganda. Ang No? ganda pong pakinggan. 'Di ba? At tama 'yan, no? Kung minsan nga ito'y nakaka-inspire, no? Opo. Mhm. Na makikita mo sa simbahan, no? Of course, alam naman sa simbahan no? Talagang a mixture, 'di ba? May Opo. mga malilit na bata, mga Children of Mary, mga Knights of the Altar, 'di ba? Tapos may mga youth ka, tapos may mga young adults ka rin nagsiserve. Pero you cannot but notice marami rin ang mga matatanda, po. 'di ba? Mm-mm. Makikita mo na in their old age, no, they can still be productive. They can Opo. still be of service to the church, no? I remember po Among, no, nung minsan, no, sa San Matias Parish po, nung parish priest pa noon si Father Marlon, no? Si Apong Marlon Opo. Cunanan. May mga matatanda na lector po sila. Mhm. And then they realize, sabi nila kay Among, matanda na kami. Di na kami pwedeng maging lector. Oo. Pero hindi po sila huminto sa paglilingkod. Mhm. Sabi nila, hindi na kami pwedeng lector. Mhm. Pero pwede pa rin po kami bilang collector sa mass. So pinagpatuloy pa rin po nila ang kanilang paglilingkod. That's right, that's right. Oo. At alam mo, Brother Charles, ang ako nga, no, kung makikita mo useless, walang silbi na, hindi. Kasi alam mo, old people, yung ating mga elderly, bakit importante sa atin yan, sa ating community? Well, kasi yan hinog na. Opo. Kumbaga sa sa prutas. Yan, no, talking about prutas. Hindi lang mga bilog ito Opo. talagang hinog na, no? At pag sinabi mong hinog, hindi ano ba yun, yung pinilit talagang hinog na to dahil naku. Tingnan mo naman yung lahat ng mga kaalaman nito, yung karanasan nila, 'di ba? All the experiences, the events that they have experienced in their life, no? Parang parang diamante na sila. Opo. 'Di ba? Hindi ba pagka tumatanda, no? May gold. Tapos siyempre silver, no? Gold. then gold. Hindi ko na alam yung iba basta alam ko yung diamond Diba? Silver yata 25, pearl po yung 30. And then merong ruby. May mga ruby pa, di ba? Gold, and then diamond na po. Mga diamond, di ba? Ibig sabihin yan, ito yung mga mga priceless jewels yan, di ba? Opo. Ganyan din Ganyan din itong mga matatandang ito, no? Kanina nga sa aking misa, I have challenged them. Unang-una, sabi ko, huwag niyong isipin na parang wala na kayong kwenta dito sa ating community dahil mahina na kayo, wala na kayong energy and everything, no? But the mere fact that you stay with your family, the mere fact that kung minsan nga humuhugot sa inyo ng wisdom, Opo. no? Ng pangaral, ng advice. Saan ba tayo pupunta? Alimbawa sa pamilya. Hindi ba sa ating mga matatanda, no? Pag may problema ka, magtatanong ka kay lolo, kay lola,
O, lolo, lola, nung panahon ninyo, no? Mhm. Naranasan nyo ba itong ganitong ganito, di ba? Ang dami lang pinaguhugutan ng karanasan at lalong-lalo na, of course, no? Well, let's face it. Kung minsan yung kapalpakan, the mistakes, di ba? Lahat ng yan ay nagdala ng lesson, no? Yes, Lesyon sa kanilang buhay. And I'm very sure, naku, ito'y mga mahalagang lesyon, mga mahalagang mga values na kailangan, sabi ko nga sa kanila kanina sa aking misa, kailangan let us impart it to the next generation. Opo. Di ba? Mhm. Kasi yung mga henerasyon ngayon, lalong-lalo na yung mga bata, no? They need guidance, they need people who can inspire them. I think ito yung ating mga matatanda, no? Yun po ang tinatawag nating wisdom Yes, sa oo. mga matatanda, Mhm, no? mhm. Kung minsan sasabihin natin, ang batang ito napakatalino, Mhm. but he might be lacking wisdom. Yes, Hindi yes. kagaya ng mga matatanda. That's very true. Mhm. At kung minsan nga, no, napakalalim ng hugot nila dahil nga nadaanan nila ito, naranasan nila. And dito rin makikita yung kahalagahan, no, nung ating mga matatanda, no. Kaya nga kanina, yun nga, no, na napakaganda nung aming misa dahil nga I hope, no, they have experienced that they are still they still have value in the community, in the family, no, their self-worth, no. Kung minsan talagang sabi ko nga may mga matatanda na kung minsan, Brother Charles, yung nagiging bitter, Mhm. no, kung minsan cranky. Mhm. Naalala ko po yung isa sa kasamahan sa simbahan. Oo nga. Tinawag siyang matandang dalaga. And then Ayaw sabi nila niya, yan, ay hindi, ako'y masayang dalaga. That's very true. That's very true, no? And I hope we owe it to them, no? Lahat ng kung minsan, no, yung ating mga successes, tagumpay, yung mga nauna sa atin, di ba? Opo. Utang na loob din natin yung bakit na tayo nandito sa kalagayan ngayon, no? Whatever, successes we have in life right now, kung wala itong mga matatandang ito, wala itong mga taong, no, noon tayo ay nag-uumpisa, sabi nga, kung hindi tayo sinuportahan and natabayanan, no, siguro wala rin din tayo, no, at hindi natin makakamit, no, yung ating mga tagumpay o kaya kung ano man yung magandang kalagayan natin sa buhay ngayon, no. Okay, at mag-break muna tayo, Brother Charles, no, Opo. sa ating mga texters, ha. Palagay ko maraming mga senior citizens, no, yung mga Interesado. no? I-text lang po yung ating mga karanasan and insights regarding itong ating pinag-uusapan, no? Regarding po dito sa ating ebanghelyo kay Propetisa Anna, no? Matanda pero napakasipag, no? Everyday nandiyan sa templo at nananalangin, no? I-text lang po yung ating mga messages at mamaya po ibabasahin namin ni Brother Charles, no? Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. At tanggapin mo
tatalignan ko. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, of course, tinalakay natin itong ating ebanghelyo sa gabing ito, itong sa The Prophetess Anna, no? Kamukha po kahapon si Simeon naman, no? Pero talagang nakaka-inspire itong prophetisang ito dahil nga 105 years old, no, as according to the calculation of a lot of biblical scholars, no, and nandyan sa templo ng Jerusalem, no, at sabi nga rito ay worshiping with fasting and prayer night and day, no. Parang ano ito, Brother Charles, yung mga puninarya, no, day and night service. Ang mga puninarya, day and night, no. So day and night siya, no? At naku, talaga napakasipag naman itong no. And yet, tingnan mo, with her age, dapat nasa bahay na lang, relax, nagpapahinga. But still, ginugugol niya yung kanyang panahon, no? Binubuhos niya ang kanyang nalalabing, no, mga panahon, sabi nga sa paglilingkod sa Diyos, no. I think this is a very inspiring, no? Opo. Lahat tayo tatanda, di ba? Opo. Lahat tayo papunta diyan. At marami tayong matututuhan sa naging buhay ni Propeta Ana, Yes. Propetisa Ana. Yes. At alam mo, ito ay isang yun nga, no? Parang sinasalamin ni Ana yung lahat ng mga nagsaserve sa simbahan, Opo. no? Yung mga naglilingkod na in spite of the fact may edad na sila, no? Pero hindi sila tumitigil, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Dito ba sa cathedral marami? Marami po, Hamong. Marami. And then parang pumasok po sa isip ko kanina yung isang kasamahan sa university. Okay. Noon pong nag-retire na siya, no? He was a teacher, an administrator, and then nung umabot po sa age of retirement, so he has to retire. And then after some time nagkita kami, sabi ko, "Sir, kumusta na po? Enjoy ba kayo sa buhay ninyo ngayon?" Then sabi niya, "Nag-enjoy na ako ngayon, pero nung una," sabi niya, "parang na-depress ako." Ang feeling daw po niya nung tinanggap na yung retirement pay, Among, Okay. sabi daw niya sa isip niya, ito na ba ako? Inutil na? Inutil na ba ako? Hindi na ako magwo-work, and then hinihintay ko na lang ang pension ko. So para bang nag-self-pity, na depress siya. But after some time, sabi daw po niya sa sarili niya, kahit retire na ako, kahit matanda na ako, still I could be of service to other people. Yes. So naging active po siya sa parokya. Yun. And then naging EMDC siya. And then some other activities sa kanilang community. Then sabi niya, now I am enjoying my life as a retiree. Yun, no? At totoo yan, Brother Charles, no? Alam mo, yun nga, ako'y nagpapasalamat, no? Yan, no? Yung mga ang talagang kanilang sense of dedication and commitment, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Yan yung ating mga kasama diyan sa Alfie, di ba? Yung mga members, yung superintendent pa naman sila. Yan si Madam Vicky Aguas. Si Sister Rosalinda, di ba? Okay, si Mang Elliot. Si Mang Elliot. Naku. Baka nakikinig sila ngayon. Naku. Sila yung mga halimbawa napatawa ko ni Ma'am Elliot nung sabi niya. Alam mo, Father, sabi niya, akala ko nung nag-retire na ako, wala na akong gagawin, sabi niya. Tapos pinakita yung schedule book niya.
Aha. Sabi ko, karakal mo schedule, ma. Aha. O, ini pinamong eh. Kapilang ko mag-retire na. Wala na, karakal ang schedule. Because magsasalita siya sa isang grupo, Opo, ini-invite opo. siya sa isang parokya, no? Tapos may meeting siya dito, no? Tapos of course involved siya sa ating mga archdiocesan activities din, no? Napakasipag na mga, sabi ko, itong mga retirees kaya yet, no? They spend their time not for themselves. At sabi pa ni Mang Elit, maliban sa mga na-invite siya sa mga iba't ibang parokya, Among, meron pa daw siyang special apostolate. Yung apo niya. Talaga. Okay, bilang lola, sabi niya, nag-a-apostolate ako sa aking apo. Oo. At tamang-tama talaga na, kahit na sa sariling pamilya, Opo. 'di ba? Ay pwedeng magawa mo itong mission mo, no, bilang isang Kristiyano. Ipahayag mo ang mabuting balita yan sa mga apo mo, no? Kung minsan alam mo na may mga bata ngayon, no? They don't want to hear about yung religion, about Opo. God, yung mga ganyan, no? And yet nasa motivation ng kanilang mga matatanda yan, Opo. 'di ba? Alam mo, I always tell the story, no? Itong kanina sinabi ko na naman ito, no? Itong isang katekista, namatay na siya, Brother Charles, no? Taga Minalin siya, no? Opo. Siguro banggitin ko na rin yung pangalan, si Sister Len Munoz, no? Napakasipag. Siya ang presidente diyan sa Santa Monica parish, no? Mga presidente ng mga katekista diyan, no? During my time, diyan nung ako'y nasa vicariate pa ng Christ the King, no? Sa Santo Tomas, no? Alam mo, siya, no? Siya'y nagkaroon ng breast cancer, no? So, pero katekista siya, no? May Opo. yung elementary school sa malapit sa bahay nila ay talagang napakasipag, no? Itong ang kasawa niya, si Brother Ben Munoz, talagang sabi nga, ay nako, Among, na tineng sakit na kay mga tuturuya pa mga masipag, no? Masipag, no? One time I visited her, no? Kasi nga talagang I was close to her dahil nga sa pagiging katekista nila, no? And during that time, siya, may kikimo, no? May sakit na. But one time I visited her at hindi ko nakalimutan yung conversation namin, Brother Charles. Kasi sabi niya sa akin, alam mo, Among, sabi niya, ang edad, sabi niya, numero lang yan. No? So, numero lang daw yung edad. At, ito nga sabi niya, ang pagiging matanda, sabi niya, nasa isip lang yan. Sabi niya. I cannot forget those words, no, from Sister Len. Dahil nga, totoo naman, no, yung age natin, numero lang yan. Yung pagtanda natin, nasa isip lang yan, no. At alam mo, yung kinoment ko sa kanya, because every time I see her, naka-smiling face siya, no? Sabi ko, sinagot ko siya dun sa sinabi niya. At ang sinagot ko, sabi ko sa kanya, alam mo, Sister Len, no, you're really an inspiration, sabi ko. Because every time I see you, sabi ko, you're always young at heart. Yep. Oo. Yung, ba siya, yung bang masigla, at parang batang-bata pa rin, no, sa puso, no? Sa isip at sa puso, no? Siguro, oo, totoo. Tumatanda itong katawan na to. Siyempre material na at physical, no? Ang ating but not supposedly our dedication, our commitment, our desire, no, to serve the Lord. Walang tumatanda diyan, puro parang mga mga bata tayo. No, pagka sa Panginoon sana full of energy, di ba? Kaya sabi po nila, di ba, kalabaw lang daw ang tumatanda. At pati na yung baka. Siguro yung nasabi niyo po, Among, na edad lang yan. Parang numero lang, no? What is important is, sabi nga nila, atin kang pigkatuan. Wape, no? Okay, it is how you grow old that matters, di ba? Naging yung buhay mo, meron kang inialay, iniambag sa komunidad. That's right, no? Alam mo, ewan ko kung ikaw, no, when every time you deal with old people, mga seniors dito, mga senior moments nila, kung minsan nakakatawa nga, no?
Ako'y, mahilig ako yung nagbibiro sa mga matatanda eh. I want to see them always smiling, happy, mga ganyan, no? Kasi naman, Brother Charles, well, it's really our choice, no? Sabi nga, it is the choices, no, in life that we make that defines our life, no? Itong mga choices na to, no? May mga matatanda na talagang kuminsan yan, yung sabi ko kanina, cranky, moody, yan, kay masaingsingla. Ako pag nakakakita ako ng mga ganyan na matatanda, yung cranky sila, moody sila, masaingsingla, itang parati lang makaluko-talupa. I always tell myself, pag ako ang tumanda, hindi ganito ang aking di ba? We learn from them. Kaya nga. Para hindi natin gagawin. Okay. Right now po, naka-home break yung auntie kong madre, no? Okay. Nasa retirement home na siya ng mga Benedictines, talaga? No? Ilang taon na ba si auntie? 81 yata. Naku, 81 na. Okay, but she's still strong. Kapag nagdi-dinner po kami or nagla-lunch kami, then she will start telling stories. Okay. Stories of the past. Naku yan. At throwback. Opo, kahit na magtatagal kami sa mesa, okay. I will listen to her stories kasi maraming baon yan. Ito yung mga kwentong hindi mo mababasa sa mga libro. Ito yung mga kwentong wala sa Facebook. Pero I learn a lot, lalong-lalo na yung tungkol sa pamilya. Yun. And then yung values na meron sila nung kanilang kabataan na pwedeng isabuhay at ituro sa mga kabataan ngayon. Siguro ako'y yung parang ngayong sinasabi mo sa akin yan, siguro let's suggest, no, sa ating mga young people today, mga kabataan, why don't you, spend time with the elderly? Yes, so, di ba? Of course, alam mo naman yung mga bata ngayon, gusto video, internet, and everything, no? Yung nga, yung inuupuan, tapos let them share their stories, di ba? I would say, parang mga living book yan, no? Parang mga libro na, kuminsan, ang dami nating natututunan, no, kung may time lang tayo na makinig, no, at to understand, no, what their experiences were, di ba? Meron akong nabasa sa internet, no, para bang nagsasalita yung matanda, giving a message to the younger people, no, mga apo, ganon. Sabi niya, kapag ayaw kong maligo, wag mo akong pilitin kasi matanda na ako, madali akong lamigin. Kapag nagkukwento ako, sana wag kang makulitan kasi ito yung buhay ko, binabahagi ko sa iyo, no? Kapag ganito. So, lahat ng experiences ng mga matatanda, para bang the story is telling us na let us have enough patience for this elderly. Yun. Kasi we learn a lot from them. And then, marami po tayong dapat ipasalamat sa kanila. Kung paano si Ana sa ating ebanghelyo ay nagpasalamat sa Diyos, marami din po tayong dapat ipasalamat. So, patapos na po ang taon namong Pep, no? So, isang araw na lang, bukas na lang. So, siguro ang tanong ay, ano ba yung mga dapat nating ipasalamat sa Panginoon? Marami. Ano ba yung mga blessings? Or, problema man yan, baka these are learning experiences, di po ba? Yes. That na-experience natin ang problemang ito, but we learn from them at dapat din nating ipasalamat sa Diyos. Tama. At tinan mo si Ana, ha? Ito nga sa ating ebanghelyo ngayon, no? Nung nakita nga itong batang ito, ang ating ninyo, no? Sabi niya, coming up at the very hour, she gives thanks to God, no? At just imagine, Brother Charles, 84 years, ha? Nasa templo siya, tapos this is the moment, no? Kamukha ni Simeon nga, kahapon, no? At napakalaking pasasalamat niya sa Panginoon, no? At lahat tayo, no? Whatever we have underwent in life, ano man yung mga lumipas, sabi nga, no? Mga kahapon lamang, no? Kuminsan when we look back, but I think,
when we look back no sa mga yung nga nangyari sa buhay natin, let us not be bitter. Let us not be ito nga yung parang resentful, no? Yung bang sabi mo naku, pinagsisisihan ko kaya kinamumuhian ko yung mga karanasang yan, di ba? Pero I think it's not just like the Blessed Mother, no? Just like the rest of the story of Christmas. When they look back, it's not all about being resentful or bitter, but about ito nga sinasabi mo, about gratitude and thanksgiving. No? Pasalamat. No? At lalong-lalo na yung nga, no? Kung minsan hindi natin nare-realize na kung may reason pala. May dahilan pala. Brother Charles. Nung minsan po na-share ko rin sa barkadahan, no? Yung pagbigay pasasalamat sa Diyos, no? On my way po sa church, every morning bago ako pumasok sa school, no? While walking among, para bang I do a Jesus' prayer, no? Talaga? Para bang sinasabi ko lang paulit-ulit, Jesus, thank you. Jesus, thank you for the air. Jesus, thank you for giving us another day. Jesus, thank you for the beautiful morning. Jesus, thank you for my family. Jesus, lahat po ng pasasalamat. And then hindi ko mamamalayan. Di man ako nag-pedicab, di man ako nag-jeep, nasa simbahan na po ako. Hindi mo na-realize kasi punong-puno ng pasasalamat. Pasasalamat ang isip at puso mo, di ba? Yeah, po. You'll never, kuminsan, we never realize na kung ang dami pala. At kapag ina-appreciate mo po yung mga blessings mo at nagiging grateful ka sa Panginoon, and then automatic po, you share these blessings to other people. Yes. Oo. Hindi ba may kanta sa kay Jo Marichan yung count your blessings instead of sheep, di ba? Minsan pagka gusto mong matulog, sabi nila, you count sheep, no? Yung mga hanggang mapagod napaka nakakatawa 'yon, no? Pero instead of sheep, why not count your blessings, diba? Your blessings, no? Pasasalamat, yung mga blessings na, mga happy moments sa buhay natin, pero pati yung mga blessings in disguise. No? Pati yung mga kuminsan naging pagsubok, mga problema, mga mabibigat na kalagayan sa ating buhay, no? Why don't we also feel grateful about all these things, no? Kasi nga kuminsan, there is a grand plan for us, no? Kuminsan sabi nga ni St. Paul, it is unclear to us, no? Hindi malinaw, pero later on you will see it as in a mirror, sabi nga niya, no? May malinaw na dahilan pala, no? Tamang-tama, yun nga, as we end the year, sabi mo nga, magnilay tayo, no? Mag-reflect tayo, ano ba yung mga nangyari sa buhay natin, no? Ito nga si Ana, no, for 84 years, nasa templo siya, at pagkatapos, ito nga, nakita na niya yung fulfillment, no? Of her, wish na makita, no? Iting baby Jesus, di ba? And, parang, ano ba ito? Hindi lang, of course, nagpasalamat, naging masaya, but parang, no, lalong tumibay at ito nga, naging malakas yung pag-asa niya sa buhay niya, no? Para bang pamor, yun nga, parang mayroon pa. Diba? Sa buhay natin, pagka tayo'y nagpapasalamat, Brother Charles, no? Ibig sabihin, at lalong-lalo na, yan, no? One day na lang, bagong taon na, another opportunity, no? Another a fresh hope, a new beginning. Kailangan pasalamat natin na the gift of time. Sabi nga yung panahon, no? Sa tamang panahon, sabi nga ng ni Lola ni Dora, no? Pero lahat po ay palagay ko, no? Yan, may dahilan, may plano ang Panginoon, no? Kung minsan yung mga taon natin, of course, no? We experience a lot of things, no? Dumadaan ang panahon, dumadaan ang mga taon, pero sana po, no, kamukha ni Ana at the rest of the characters of the Christmas season, may
may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Opo. At saka at the same time, yung nalalabing lakas, nalalabing panahon, di ba? Ialay sa Panginoon. Ialay sa Panginoon, no? At sa paglilingkod sa ating At sa kapwa. paglilingkod sa ating kapwa, no? We can do a lot, no? At sana po let us draw inspiration from these people, no? At lalong-lalo na, naku, I think this is the best time, Brother Charles, na pasalamatan natin yung ang daming mga, yung nga, matatanda senior citizens na naglilingkod sa ating archdiocese. Opo. Di ba? Hindi. Kung minsan, every day they don't hear it, no? Sabi nga. Pero I think, no, the archdiocese, no, lahat, kami mga pare, kayo mga nagtatrabaho sa parokya rin, no, nagpapasalamat tayo sa ating mga senior citizens, no? In spite of their age, in spite of their physical condition, ay pinapapatuloy pa rin nila, no, ang paglilingkod nila sa Panginoon. And I think they really become, no, ito nga yung malinaw na magandang halimbawa at inspirasyon sa ating lahat, no. Okay, at let us end our beautiful episode with a very short prayer to be led to us by Brother Charles. Lord Jesus, may I never cease to hope in you and to trust in your promises. Inflame my zeal for your kingdom and increase my love for prayer, that I may never cease to give you praise and worship. Amen. Amen. Okay, at great ko lang yung aking, ang daming mga nagki-Christmas party ngayon, Brother Charles. After this among, tuloy ako sa katedral. Ikaw, tuloy ka sa katedral. Christmas Ako, party. tuloy ako dito sa Arsobispado de Pampanga. Yung aking mga chikiting, yung aking youth ministry, may party ngayon, din, no? Ayan, bongga. Sa San Jose, no, kagabi, may mga party din yung mga organizations, no? I think may mga class reunions ngayon, di ba? Family reunion. Ang daming mga reunion. O, kailangan na wag po tayong masyadong magkakain ng mga bawal, no? Opo. Naku, adapin, tetang makayanak, kapamangan. Putok-batok daw po. So, hina-hina lang po yung ating mga may nagki-Christmas party, may mga reunion, family celebrations, no? I know, left and right, ang daming mga okasyon ngayon, no? Pero sana ingat lang po at naway maging masaya, no? Inyong mga family gatherings at occasions, no? And of course, ito nga, no? Let us appreciate and let us give thanks to the Lord, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens, no? Sana po sa ating mga pamilya, no, bigyan natin sila ng pagpapahalaga. And I think this is the time wherein we can pay forward, sabi nga, no, para suklian natin, Brother Charles. Opo. Ang kanilang kagandahang loob, yung mga tinulong nila, mga sakripisyo ginawa nila sa kanilang mga pamilya. I think we owe it to them, no? Sana po sa lahat ng mga nakikinig, no, kung may mga yung mga matatanda ninyo, mga magulang, mga lolo at lola, no, this is the best time for us to really appreciate, no, what they have done for us. Okay, magpaalam ka na o kaya may greetings ka pa, Brother Charles? Sa cathedral po, bukas po ng gabi, 7 p.m. po yung Holy Hour, vigil. Yung and then yung Mass po. Year-end vigil yan, no? And then yung Misa ay alas 8. Medyo maaga po ng konti kasi hiningi po ng mga tao na mas maaga para makauwi sila bago yung putukan at makapaghanda sa Noche Buena nila. Talaga nung mamaingay na naman bukas ng gabi yan. Sabi kanina ni Among Pep, ay naku, walang nag-text. Na-miss po namin yung mga texters. Sabi ko kay Among, pota po busy lang mangogo kalame. Okay? So, magpadala naman kayo dito. So, kanina po sa morning show na napanood ko, meron nang nagsasabi na Year of the Monkey daw po. Okay. Pero ito po ang masasabi ko. Yan. Anno Domini 2016 po tayo. Okay. Anno Domini, the Year of the Lord. Yes. Ang Year of the Monkey po, ito ay para sa Chinese New Year. Pero tayo po, as we celebrate January 1st, New Year, it is a year dedicated to the Lord. And
ito po ay kapistahan ng Mahal na Birhen bilang Ina ng Diyos. Ito po ay isang holy day of obligation. Yes, the Mother of God. No? Happy New Year po at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating barkadahan kay Kristo. Thank you so much, Brother Charles. And of course, may broadcast pa rin po tayo bukas dahil Thursday, no? Opo. Okay, so nandiyan pa rin kami ni Sister Son at naway makinig po kayo. Baka akala ninyo nakabakasyon kami. Wala pong bakasyon sa amin dito sa barkadahan kay Kristo, no? At sa ngalan po ng bumubuo ng ating pong radio station, no? Lahat po ng ating mga technicians, no? Lahat po kami sa bumubuo ng barkadahan kay Kristo, no? We wish you, of course, a Merry Christmas and of course, i-advance ko na yung Happy New Year ko. Baka bukas po hindi magkarinigan ng ating mga pagbate, no? Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.